Marinaldo Sinugabos, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating mini podcast na kung saan pinapaliwanag natin ang mga bagay-bagay na ramdam ng bawat Pilipino, lalo na sa ating mga bulsa. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay isang tanong na madalas mong marinig. Bakit tumataas agad ang presyo ng gasolina kahit yung stock naman nila nabili pa noong mas mura pa ang presyo? At may dinadagdag tayong mas malalim na tanong. Pwede bang gamitin ang mga buwis natin para gawing mas stable ang presyo ng langis? Imaginin mo ito. May tindahan ka ng bigas. Nakabili ka ng stock sa halagang 40 pesos pa lang ang kilo. Pero pagdating ng bagong shipment, ang presyo na ng supplier ay 50 pesos na. Ngayon, ang tanong, ibebenta mo ba yung lumang stock mo sa 40 pesos lang o iaayon mo sa 50 pesos? Sa oil industry, ganito ang ginagawa nila. Tinatawag itong replacement cost pricing. Ang ibig sabihin, ang presyo ng binibinta ngayon ay base sa presyo ng papalit na supply, hindi sa lumang bili. At bakit ganito ang sistema? Una, para hindi malugi ang kumpanya. Pangalawa, para maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo. Ang pangatlo, dahil global ang oil market. Pero aminin natin, parang unfair, diba? Mabilis tumaas ang presyo, pero parang mabagal bumaba. At dito na pumapasok ang mas malaking tanong. May magagawa ba ang gobyerno para gawing mas smooth ang presyo? May isang magandang ideya. Nakita niyo ba yung sakyan? Mayroong siyang suspension. Kapag lubak ang daan, hindi mo ramdam agad dahil may spring na sumasalo. Ganito rin ang pwedeng gawin sa presyo ng langis. Gumamit ng parte ng fuel taxes para bumili ng langis kapag mura, mag-stock o mag-ipon. Ilabas kapag papataas ang presyo. Ang resulta, hindi biglaan ang taas ng presyo. Mas smooth ang epekto na sa consumer. Ginagawa ito sa ibang bansa. May mga oil reserve ang gobyerno. Bumibili sila kapag mababang presyo, naglalabas kapag may krisis. Ang ibig sabihin, hindi lang ito ideya, proven system ito. Magandang ideya, but may challenge. Mahal, kailangan bilyong piso para sa oil stock. Pangalawa doon yung timing. Kailangan marunong ang gobyerno kung kailan bibili. Ang sumunod ay yung pamamahala. Kailangang maayos, transparent, at may pananagutan. At ang panghuli, hindi pwedeng basta itago na lang. May maintenance at rotation. At dito papasok ang isang mas malalim na katotohanan. Tayong mamamayan ang pumipili ng mga taong namumuno sa ating bansa. Hindi para magsilbi sa ilan, kundi para pagsilbihan ang nakakarami. Kung gusto natin ang sistemang tulad nito, yung kayang sumalo sa hirap ng presyo ng langis, kailangan may leader tayo na may long-term vision, may malasakit sa publiko, at marunong gumamit ng pondo ng bayan ng tama dahil sa huli, ang gobyerno ay refleksyon ng ating mga pinipili. Importante rin na tandaan, kahit may ganitong sistema, hindi nawawala ang epekto ng world oil prices. Mas nagiging smooth ang biyahe ng ekonomiya, hindi lubak-lubak. Sa susunod na magpagas ka at mapaisip ka kung bakit ganito ang presyo, alalahanin mo. Hindi lang ito tungkol sa lumang nabili. Hindi lang ito tungkol sa lumang stock. Hindi lang ito tungkol sa buwis. Kundi kung paano ginagamit ang sistema para proteksyonan ang mamamayan. At higit sa lahat, ang kapangyarihan ay nasa atin bilang mamamayan. Ako, si Joseph, isang sari-sari store owner na mas malinaw, pag-unawa sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa araw-araw mong buhay.